Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-17 kabanata ng Leviticus at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ito ay masasabi po nating panibagong simula. Dahil ang Leviticus ay nahati po sa dalawang pangunahing section. Una ay mula chapter 1 hanggang 15. Mula chapter 1 hanggang 15 tungkol po ito sa mga pari. Kaya naman po makaparaming mga tuntunin ang nabanggit kay Aaron upang turuan po sila paano maging maharlikang pari. Anong uri ng damit ang dapat po nilang isuot, paano nila pakakalinisan ang kanilang mga sarili. At sa paghahandog ng mga pari, paano po nila ito gagawin. Kaya naman chapter 1 hanggang chapter 5 ay tinawag din po itong ang makaparing Torah. Chapter 1 hanggang 16. Tungkol po sa paglilinis. Ang paglilinis na ito ay hindi po tungkol sa kasalanan. Bagkus, ayon po sa nabasa po natin, ay tungkol po sa pangangatawan. Kaya naman po hindi ito wala po itong kinalaman sa kasalanan. Ibig sabihin, mula kabanata 1 hanggang 16, ito po ay mga ordinansa, mga tuntunin, panuntunan ng Diyos kung paano po magiging banal na bansa ang Israel. At nakaraang Biyernes ay nabanggit po ni Pastor HK ang isang bagay na napakahalaga. Na ang pangunahing mensahe ng Leviticus ay makikita po natin sa huling bahagi ng chapter 16. Iyon po ang araw ng pagtutubos ng kasalanan o Day of Atonement. Ibig sabihin, sa araw ng pagtubos, ang paghingi ng kapatawaran ng mga Israelita ang siyang pinakamataas o kaya'y rurok ng kanila pong paglalakbay. At ngayon, mababasa po natin ang ika-17 kabanata mula sa chapter 17 hanggang 26 ay tungkol po ito sa panuntunan kung paano maging banal. May kinalaman sa moralidad. Pagdadalisay ayon sa moralidad, halimbawa sa pakikipagrelasyon, kung paano tratuhin ang mga mahihirap, kung ano ang dapat na gawin sa mga hayop. Sa Ingles, tinatawag po itong Holiness Code o kaya ay panuntunan sa kabanalan. Ang pangunahing focus ay hindi lamang po binanggit kay Aaron at sa kanyang mga anak. Sabi po dito, inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin ito kay Aaron sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga taga-Israel. Masasabi po natin na sa verse 2 nagsimula ang section mula 17 hanggang 26. Dahil inutusan mismo ng Panginoon si Moses na mangusap kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng taga-Israel. Kung matatandaan po natin, madalas ang Panginoon ay nangungusap lamang kay Aaron at sa kanyang mga anak o kaya sa mga Israelita lamang. Ngunit dito makikita natin ang panibagong simula. Narito ang Panginoon na nangungusap kay Aaron sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga taga-Israel.
Ipinapakita po nito na Levita man o hindi, ang Diyos ay nangungusap sa lahat. Ibig sabihin, ang lahat ay dapat na tumanggap sa panuntunan na ito ng pagiging banal. Kaya naman po sa mga sumusunod na kabanata, tungkol po ito sa kung paano mapapanatili ang kabanalan sa kanilang mga buhay. O sa panahon po natin ngayon, sa atin pong mga personal na buhay, kung tayo man po ay nasa simbahan, nasa labas ng simbahan, nasa ating mga tirahan o kahit nasaan man. Maaring napakaraming mga tuntunin na mababasa natin sa Leviticus, ngunit nagbago na ito pagdating sa bagong timpan. Maaring nabanggit po dito ang tungkol sa ang tungkol sa hindi pagkain ng dugo. At meron yung iba, kaya sa pagkain ng steak, mas gusto ang well done o kaya rare. Ngunit ngayon, dapat po nating maunawaan ano po ba ang ibig sabihin ng hindi pagkain ng dugo sa atin pong panahon ngayon. Una, mayroon po tayong katunungan. Ang Holiness Code, ang panuntunan sa pagiging banal, ay nagsimula po sa chapter 17. Ngunit ang katanungan, bakit po nagsimula ito sa hindi pagkain ng dugo? Maaari po nating tingnan muna ang chapter 18, tungkol po ito sa pinagbabawal na gawaing mahalay. At ang 19 ay tungkol po sa iba't ibang mga tuntunin, iba't ibang mga katusan, mga pista, at kung paano makitungo sa mga mahihirap, lalo na sa ating komunidad. Ngunit ang unang-unang bagay na nais ng Panginoon na ipakita sa mga taga-Israelita ay ang hindi pagkain ng dugo. Dahil ang dugo ay representasyon ng buhay. Ito ay napakahalagang konsepto. Dito ay pinapakita na ang lahat ay dapat na magbigay respeto sa buhay. Dahil kung hindi po ito rerespetuhin, para po itong hindi pagrespeto sa Diyos na lumikha ng lahat. Ang buhay ay siyang pinakamahalaga sa lahat. Ang pagkakapili ng buhay, ang kadalisayan ng buhay ay napakahalaga, lalo na sa perspektibo ng Panginoon. Unang bagay na nais ng Panginoon na ipakita sa mga Israelita ay ang kahalagahan ng buhay, ang magkaroon ng respeto sa buhay. At magbigay respeto sa Diyos na lumikha ng buhay. Dahil kung marunong po tayong respetuhin ang Diyos na lumikha ng buhay, kung marunong po tayong respetuhin ang buhay, ay nare-respeto na rin po natin ang Diyos na lumikha nito.
meron po ditong 4 na panuntunan pagdating sa kabanalan. Una, sa verse 1 hanggang 9. Tungkol po ito sa ordinansa ng pagpatay. Verse 1 at 2 ay ang panimula ng chapter 17. Sabi po dito, inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki at sa lahat ng mga taga-Israel. Sa verse 3, ang sino man sa inyo na maghahandog ng baka, tupa o kambing sa ibang lugar, maliban sa toldang tipanan ay katulad ng taong nakapatay sa kapwa, kaya wag ninyo siyang ituturing na kababayan ninyo. Ang tuntuning ito'y ginawa para ang paghahandog ay gagawin ninyo malapit sa may pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar. Ang inyong mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay ninyo sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon. 3 at 4. Verse 3 at 4. Sa bundok ng Sinai, ang Panginoon ay nangusap kay Moses. At sa proseso ng pagdadala ng mga Israelita sa lupang pangako, kung isang araw ay gusto po ng mga tao na magkaroon ng pagsasalo-salo pagkatapos sila ay pumatay ng baka bilang handog, ito ay dapat na gawin sa loob ng toldang tipanan. At sa verse 4, sabi po doon, dapat nadaliin nito sa pintuan ng tolda. Dahil ang toldang tipanan naroon ang presensya ng Panginoon at ito'y nasa kaligitnaan ng kanyang bayan. Kaya naman po sinasabi na dapat munang dalhin ang baka at ang tupa sa pintuan ng toldang tipanan na ito. Pagkatapos sa verse 4 at verse 5, ang mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay sa pari na siya maghahandog sa Panginoon. Sinasabi po dito na kung ang hayop man ay para sa pagsasalo-salo o kahit sa paghahandog, ito pa rin ay dapat na maipresenta sa Panginoon. Dapat po nating tandaan na ang handog para sa mabuting relasyon ay hindi po para sa kasalanan at hindi rin po ito sapilitan. Pinapakita lamang po nito na ang lahat ay dapat na magbigay respeto sa Panginoon. Dapat nadalhin ang bawat handog sa pintuan ng toldang tipanan. Dapat na isuko sa Diyos ang lahat ng may buhay bago po ito patayin, katulad ng sa baka at sa tupa. Sabi po sa verse 3 at verse 4, nabanggit po dito na kung ang bagay ay ginawa maliban sa toldang tipanan, ito ay katulad ng taong nakapatay ng kapwa. Ito ay dahil hindi po muna naihandog o kaya naisuko sa Diyos ang buhay ng baka o ng tupa. At sinasabi po dito na para na din itong pumapatay ng tao, hindi pagbibigay ng respeto sa Diyos na lumikha ng buhay.
Ibig sabihin, para bang ginagawa lamang ang sariling nais kahit pagdating sa buhay ng hayop o kaya na maging ng tao. Ngunit kung unang dadalhin muna ang mga handog na ito sa Panginoon at magbigay pasasalamat sa Diyos sa buhay ng baka at ng tupa na ito, ito ay pagbibigay respeto sa Panginoon. Pagbibigay respeto sa Diyos na lumikha ng lahat ng likha. Ang pagpatay na nabanggit po dito sa Ingles sa original na teksto ay ang paggilit sa lalamunan, sa leeg. Halimbawa, kung tayo po ay bumibili ng buhay na manok sa palengke, madalas ay ginigilitan po ito. Pagkatapos ay dadanak mula doon ng dugo. At sa parehong paraan, pinapakita lamang din po nito na ang dugo ay buhay. Kaya naman dito sa pagsasabi na hindi po dapat tayo kukuha ng dugo, verse 1 hanggang 7, o kaya dadanak ng dugo. Verse 1 hanggang 7 ay ang konsepto sa hindi po pagdanak ng dugo at kung anong dapat na gawin. Sinasabi po ng Panginoon dito na ang paghahandog ay dapat na dalhin sa toldang tipanan. Bukod pa dito, hindi po dapat sila papatay ng anumang hayop sa labas ng toldang tipanan upang maiwasan ang paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Nabanggit din po sa verse 7, kaya hindi na kayo dapat maghandog sa mga demonyo na mukhang kambing dahil itong maglalayo sa inyo sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito kayo at ng susunod pang mga henerasyon magpakailanman. Mula pa man noon hanggang sa ngayon, ito po ay parang pagsamba sa Diyos-Diyosan o kaya kay Satanas na Diablo. Kaya naman sinasabi ng Panginoon na kahit anumang uri ng pagpatay ng mga hayop ay dapat po nila itong dalhin sa pintuan ng toldang tipanan at hindi po sa labas nito o kaya malayo rito dahil maaring maging dahilan ito ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, dapat po nating siyasatin ang ating pong mga buhay. Naniniwala po ako na wala po sa atin ang mamamatay tao. Na kahit na galit po tayo sa ating kapwa, ay hindi po tayo aabot sa punto na papatayin natin sila. Ngunit dito sinasabihan pa tayo na magkaroon ng respeto sa buhay dahil Diyos ang lumikha ng buhay. Ngunit mayroon po tayong katanungan. Paano naman po natin rerespetuhin ang ating sariling buhay? Bakit? Dahil sa panahon po natin ngayon, marami ang gustong patayin ang kanilang sarili. Saktan ang sa kanilang sarili, ang tingin sa sarili ay napakababa, kung kaya naman ang gusto ay saktan ang sarili. Madalas iniisip po ng tao na ang kanilang buhay ay patapon na. Kaya naman ang iniisip ay patayin na lang ang sarili. Ayaw nang mabuhay. Ngunit ngayon, ang unang-unang bagay na ipinapakita ng Diyos sa Holiness Code o kaya sa tuntunin ng pagiging banal,
Iyon ay ang dalhin po tayo sa kadalisayan at kahalagahan ng buhay. Tignan na lamang po natin sa librong ito kung paanong tinuturuan ng Diyos sa mga Israelita kung ano ang dapat nilang gawin kung gusto nilang kumain ng kambing, tupa at kung ano man. Di tulad ngayon na hindi po natin kailangan dalhin ng mga kambing, tupa sa toldang tipanan para lang makakain ito. Ngunit ang itinuturo po ng Diyos sa atin, lalo na sa panahon natin ngayon, ay ang magbigay respeto sa buhay, kahit po sa ating sariling buhay. Marami po tayong naririnig ng mga tao na dahil sa depresyon, sa mababang pagtingin sa sarili, mababang kumpiyansa sa sarili, o kaya dahil sa pakiramdam na dahil sa pakiramdam na hindi pinapahalagan ng iba, kung kaya naman ang gusto ay tapusin na lamang ang buhay. Ang tingin sa buhay ay hindi importante. Ngunit ngayon alam kong ang Diyos ang nais po niyang ipakita sa atin na bilang puno ng buhay, bilang parte ng komunidad na ito, dapat nating sampalatayanan na ang Diyos ay Diyos na nagbibigay buhay. At sa orihinal na disenyo ng Diyos pagdating sa Hardin ng Eden ay wala pong kamatayan. Ngunit dahil sa kasalanan ng tao, kung kaya naman ginamit ng Diyos ang buhay maging ng hayop upang maging katubusan sa mga kasalanan na ito. Ngunit ngayon, sa mga bersikulong ito, nais kong bigyan ng mensahe ang mga tao na hindi po binibigyang respeto ang kanilang mga buhay o kaya hindi binibigyang halaga ang kanilang mga buhay. Nais ko kayong palakasin at nais kong maunawaan ninyo na ang Diyos ang lumikha ng inyong mga buhay. At nakikita ng Diyos ang inyong mga buhay, ang tingin niya sa inyo ay mahalaga. Inilagay ng Diyos ang ordinansang ito, ang mga tuntuning ito upang respetuhin po ninyo ang inyong buhay. Kaya dapat po nating respetuhin, bigyang kahalagahan ng atin pong buhay. Kaya naman po, hindi po tayo pabor sa aborasyon, sa mercy killing, dahil hindi po dapat tayo ang kumukuha ng buhay. Ang kamatayan ay nasa kamay ng Diyos. Dapat po nating respetuhin ang buhay. Dapat na respetuhin ang lahat ng buhay ng bawat likha ng Diyos. Isa pang bagay na napakahalaga ay sa verse 10 hanggang 16. Una, sa verse 10 hanggang 12, ang tungkol sa hindi pagkain ng dugo. Sunod ay 13 hanggang 16. Kung ano ang dapat na gawin sa namatay ng hayop o kaya ibon. Ang bahaging ito ay napakahalaga. Dahil ipinapakita po nito ang pagdanak ng dugo ni Jesus para sa kaligtasan ng tao. Ang verse 10 at 12 ay kumbaga foreshadowing ng kamatayan ni Jesus. 10. Ang sino man sa inyo nakakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon at huwag na ninyong ituring na kababayan. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo at inuutos sa inyo ng Panginoon. Ang dugo ay gamitin niyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay. Ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Itong dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo.
makikita po natin ang espesyal na struktura sa mga bersikulong ito. Verse 10 at verse 12 ay mayroon pong parehong ibig sabihin. Dahil sa verse 10 hanggang 12, tungkol po ito sa hindi pagkain ng dugo. Inulit po ito sa verse 10 at verse 12. Ang focus ng ordinansang ito ay naulit. Ibig sabihin, kung ikaw ay Israelita, ikaw ay Hentil, ngunit naninirahan na kasama ng mga Israelita, ang panuntunan na ito ay dapat na masunod. At verse 10 hanggang 12, sa pagitan nito ay sa verse 11, sinabi po dito ang dahilan kung bakit hindi kakain ng dugo. Hindi lamang po ang mga Israelita kung maging din ang mga banyaga na nakikitira sa kanila. Sinabi po dito na kung hindi nila ito susundin, sila ay magiging kalaban ng Diyos at hindi maituturing na kanyang kababayan. Sinasabi po dito na ang isang tao magiging kalaban ng Panginoon, ibig sabihin haharapin nito ang pagpaparusa na mula sa Panginoon. At hindi na rin magiging bahagi ng komunidad. Hindi na ituturing na kababayan. Ganito din po pagdating sa mga Hentil. Verse 11, sinabi po doon ang dahilan. Dito nabanggit po ang buhay ng ilang beses dahil ang buhay ng bawat likha ng Diyos ay mahalaga. Ang blood and life ay kumbaga synonyms. Sa Tagalog, ang buhay at ang dugo ay magkasing kahulugan. Kung matatandaan po natin nang si Adan at Eva, matapos po ang nangyari kay Adan at Eva sa Hardin ng Eden, ang unang-unang kasalanan na nangyari ay ang pagpatay ni Cain kay Abel. Ang unang kasalanan na ginawa ng tao pagkatapos na mapaalis sa Hardin ng Eden ay ang pagpatay. Kaya naman po sa libro ng Leviticus ay binibigyan pong focus ang pagbibigay respeto sa buhay ng tao at ng hayop. Sa mga sumusunod na kabanata ay nabanggit po ang pagwisik ng dugo sa altar. Ito ay pagpapakita na ito ang paraan ng pagtubos. Kung tayo po ay nagkasala sa Diyos, ang kabayaran ay kaparusahan. Ngunit kung gagamitin po ang dugo ng hayop,
at dadalhin ito sa altar ng Diyos at gagawin po itong pantubos, magiging banal na dugo. Iyon ay dahil napatay po ito o kaya naihandog ng nakikita ng Panginoon. Kaya naman po ang dugo ay mayroon pong napakahalagang gampanin pagdating sa paglilinis at pagtutubos. Kaya naman po sa verse 12, ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo. Ang dugo ay dapat na gamitin bilang pantubos ng buhay. Ito po ay simbolismo ng Panginoong Hesus dahil siya po ang walang kapintasang punong pari, walang kasalanan, walang anumang kapintasan, kung kaya naman po ang kanyang dugo ay napakabanal at napakahalaga. At ang kanya pong kamatayan sa krus, ang dugo na dumanak mula sa kanya, ang siyang nagtubos sa atin mula sa kasalanan. Kaya naman po ngayon, ang krus, ang dugo ni Jesus ay pagpapakita na tayo po ay nalinis na. Pinapakita po nito ang paglinis ng buhay. At pagdating po sa bagong tipan, nabanggit din po ni Pablo ang lahat ng mga ordinansang nabanggit sa Leviticus na hindi na po ito kailangan gawin sa bagong tipan. Dahil sinabi na po ni Pablo na maaari din pong kainin ang mga bagay na inihandog sa Diyos. Ngunit binanggit din ni Pablo na kung magiging dahilan lamang po ito ng pagkatisod ng iba, ay wag na po nating ituloy. At sinasabi din po ng Panginoong Hesus na kung ano mang kainin natin, hindi po ito ang siyang nagpaparumi sa atin. Kaya naman po, hindi po natin kailangan maging sobrang relihiyoso pagdating sa pagsunod ng kung anong dapat kainin sa hindi ayon sa sinasabi sa Leviticus. Dahil sa Panginoong Hesus, ang siyang pinakamahalaga sa lahat ay kung anong lumalabas mula sa atin. Sa bagong tipan, ang nais ng Diyos na makita ay ang atin pong puso, kung anong nilalaman ng atin pong mga puso. Kaya naman po maaari po nating basahin ang libro ng Leviticus ayon sa pananaw ng bagong tipan at ng Panginoong Yesus. Iyon ay ang kabanalan sa harap ng Diyos. Iyon po ay kung mayroon po tayong respeto sa buhay. Hindi lamang po tungkol sa pisikal na pangangatawan, kundi maging din po sa espiritual na pangangatawan. Atin pong pahalagahan ang atin pong mga buhay at tignan ang atin pong buhay ay mahalaga at maging uri din po ng tao na nagbibigay halaga sa buhay, nagbibigay buhay. Upang ang kabanalan na ito ay magpatuloy sa atin at magpatuloy sa pamamagitan po natin. Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang buhay na salita. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at atin pong purihin ang Panginoon.
Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo dahil ang buhay ay nasa iyo, ang pag-asa ay nasa iyo. Atin pong iproklama na ang atin pong buhay ay nasa Panginoon. Hallelujah! Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ang amin pong mga buhay ay nasa iyong ang kalakasan, ang pag-asa ay nasa iyo. Mga kapatid, tayo po ay magbigay pasasalamat sa Diyos. Tayo ay magpasalamat dahil binigyan niya po tayo ng buhay. Tayo ay magpasalamat dahil binigyan niya po tayo ng buhay. Hanggang ngayon tayo pa rin ay nabubuhay. Tayo ay magpasalamat dahil pinagpapala po tayo ng Diyos ng iba't ibang mga bagay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na lumikha ng buhay. Tayo po ay magbigay pasasalamat sa Diyos dahil ngayon ay mayroon po tayong pang-umagang debosyon. Dahil ang atin pong buhay ay tunay ngang nasa kamay ng Diyos, wala po tayong kapangyarihan na gawin ang kahit anumang bagay dahil ang lahat ay ayon sa kanyang habag at biyaya. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil mayroon kaming hininga. Kami ay nagpapasalamat sa iyo dahil ang lahat ng buhay ay nasa iyong kamay at ang lahat ng ito ay mahalaga. Maraming salamat, O Diyos, sa pagbibigay sa amin ng buhay. Ang amin pong buhay ay nakakonekta sa iyo. Mga kapatid, tayo po ay magbigay pasalamat sa Diyos dahil Kanya pong pinapahalaga ng atin pong mga buhay. Kahit na po tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, naroon ng pinapahalaga ng Diyos ang atin pong mga buhay. Pinapahalaga ng Diyos ang atin pong mga buhay. Kung kaya naman ipinadala niya ang Panginoong Hesus upang tayo po ay maligtas. Ngunit ang katanungan, tayo po ba mismo atin po bang binibigyang kahalagahan ng atin pong mga buhay? Ngayon, nais po naming ipanalangin ng mga tao na maaring sa iyong buhay, sa tingin mo ang iyong buhay ay walang halaga sa iyong paglaki, maaring ramdam mo na dahil marami kang kapatid, kaya ikaw ay extra lamang. O kaya nang ikaw ay napanganak, laging sinasabi ng iyong mga magulang na hindi ka kasing galing, hindi ka kasing ganda ng iba, kung kaya naman napakababa ng iyong tingin sa sarili. At naiisip mo na ring magpakamatay. Ngunit ngayon, sinasabi ng Diyos, aking anak, mahal kita at ikaw ay aking pinapahalagahan, nais kitang gumaling. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nasa ganitong uri ng sitwasyon at pag-iisip, maaari po kayong dumulog sa harap at hayaan ng Diyos na pagalingin kayo. Kung lagi mong iniisip ang magpakamatay, laging iniisip na walang saysay ang mabuhay sa mundo, o kaya ang tingin lamang sa iyong buhay ay bahala na, walang pakialam sa dieta, dahil wala kang pakialam sa iyong kalusugan, kung kayo po ito, maaari po kayong tumulog sa harap ng Diyos. Mayroong ideya lagi ng pagpatay sa sarili, maaari po kayong
Maaari po kayong dumulog sa harapan. Sa iba po nating mga kapatiran na nakikinig, maaari po tayong manalangin sa Diyos. Maaring hindi po natin nais na patayin ang ating sarili, ngunit sa ibang paraan ay hindi po natin nirerespeto ang ating buhay. Hindi po tayo nagiging maingat sa ating pong pagkain, sa ating kalusugan, na lagi lamang kain ng kain, kinakain lamang ang sariling gusto, hindi nagbibigay atensyon sa ating pong sariling kalusugan. Para sa mga nakikinig online, maaring hindi po kayo makadulog sa altar, ngunit ang nais ninyo ay manatili lamang sa inyong mga sariling tahanan. Ang tingin sa sarili ay walang halaga. Gusto lamang itago ang sarili kung kayo po ito. Ngayon ay panahon upang tayo po ay manalangin. Nakikita po tayo ng Diyos. O kaya sa iyong pagdidisipulo, may mga cell member na ang tingin sa sarili, sa buhay ay wala lang, na ang gusto ay mamatay na lamang. O kaya may mga cell members po tayong gustong magpakamatay or suicidal. Sa pagkakataon pong ito, nais ng Diyos na ibaba ang kanyang kagalingan at nais niyang matulungan din po ninyo ang inyong mga cell members na mapagaling. Maaari po natin silang ipanalangin. Nakikita po ng Diyos ang atin pong pangangailangan. Pinapahalagahan po ng Diyos ang atin pong mga buhay. Maaaring may ilan po sa atin ang labis na nasaktan. Nasaktan sa salita. O kaya nasaktan sa pisikal na pangangatawan. Kaya naman sa pagkakataong ito, ang tingin mo ay wala kang kalaban-laban, wala kang magawa. Nang tingin mo sa iyong buhay ay walang saysay, ngunit sinasabi ng Panginoon, hindi iyon totoo. Dahil sa aking paningin, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay importante. Ang iyong buhay ay may saysay. Kung kayo po ito, inyo pong ipanalangin, sabihin niyong sarili, ako ay mayroong halaga. Ako ay maharlika. Maaring para sa iba ang tingin sa buhay ay walang pag-asa sa buhay. Hindi sigurado sa anong dapat na gawin, hindi sigurado sa hinaharap dahil ang laging iniisip ay wala naman magawang tama. Ngunit sinasabi po ng Diyos sa iyo ngayon, ako ay mayroong magandang plano para sa iyong buhay. Ako ay mayroong magandang plano para sa iyong buhay. Yan po mga kapatid, maaari po nating hawakan ang ating dibdib. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, alam ko na mahal mo ako. Alam ko na nilikha mo ako at mayroon akong halaga sa iyo. At ako ay iyong pinili na dapat kong respetuhin ang aking buhay. Bigyang respeto ikaw, O Diyos, na nagbigay ng aking buhay. Dahil ang aking buhay ay importante, ang aking buhay ay mahalaga. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at atin pong purihin ang Diyos, ideklara ang bagay na ito. Tayo ay tumingin lamang sa Diyos, ituon ang ating focus, ang ating paningin sa Kanya.
Panginoon, maraming salamat sa iyong habag at biyaya, sa iyong pag-ibig. Kahit sa punto na iyong ipinadala ang Panginoong Yesus upang mamatay para sa amin, upang kami ay matubos mula sa kasalanan. Panginoon, ang lahat ay dahil sa iyong habag at biyaya. Panginoon, maraming salamat dahil sa iyong pagpapahalaga sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo, kami ay nagbibigay puri sa iyo. Ang iyon pong Panginoon, naway tulungan mo ang bawat isa sa amin at nang mabago ang amin pong mga pananaw, lalo na sa mga panahon na hindi po namin pinapahalaga ng aming mga buhay. Na madalas ay nabubuhay lamang kami na parang walang saysay ang buhay. Ngunit Panginoon, naway baguhin mo ang bawat pananaw na ito sa amin. Amin pong nilalabanan ang mga pananaw na hindi mula sa iyo. Ngunit ngayon, O Diyos, sinasabi po namin na kami nga ay iyon ang itinubos, kami ay iyong niligtas. Dahil ang Panginoong Yesus ay dumating sa lupa upang kami ay matubos, upang kami ay maligtas. Kung kaya naman mula dito, Panginoon, alam namin ang aming buhay ay mahalaga, ang aming buhay ay importante. Kami ay iyong tinawag upang maging banal. Panginoon, kami ay narito dumudulog sa iyo. At amin pong niyayakap ang amin pong pagkakakilanlan bilang iyong mga anak, pagkakakilanlan bilang iyong banal na pari, pagkakakilanlan bilang iyong maharlikang pari. Kung kaya po ninyo, maaari po tayong lumuhod sa harap ng Diyos at atin pong ipanalangin ang ating syudad, ang ating pong mga bayan. Dahil marami na pong mga inosenteng dugo ang nadanang. Tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos. Tayo po ay mangumpisal. Marami pong mga trahedya na nangyari na, lalo na sa Hong Kong dahil sa pagpatay ng sarili o kaya pagpatay ng iba. Mayroon din pong mga kaso ng human trafficking. Panginoon, ikaw ang Diyos na lumikha ng buhay at ang bawat buhay ay mahalaga sa iyo. Sa iyong pananaw, O Diyos, ang lahat ng ito ay mahalaga, ngunit Panginoon, narito ang iyong mga tao na gumagawa ng human trafficking, nagtitinda ng mga bata, tinutulak ang mga babae na gumawa ng prostitusyon. Ngunit Panginoon, ang buhay ay mahalaga. Ngunit narito kaming hindi ito binibigyan ng kahalagahan. At minsan, O Diyos, dahil sa galit na mayroon kami, nagiging dahilan ito upang makapatay kami ng iba. Dahil ang tingin namin sa buhay ay wala ng pag-asa, ay isinasakripisyo maging ang anak, ang kamag-anak. Ngunit Panginoon, narito kami humihingi ng tawad. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Kami ay bigo, Panginoon, sa pagbibigay ng respeto sa iyo bilang Diyos na siyang nagbibigay buhay. Kami mismo ang kumikitil ng buhay, Panginoon, kaya naway patawarin mo kami.
Mga kapatid, tayo po ay tumawag sa Panginoon. Tumawag po tayo sa Panginoon, humingi ng kapatawaran, hingi ng kanyang habag at biyaya, hingi ng kapatawaran ng ating bansa, hingi ng kapatawaran ng ating pong syudad. Napakarami ng dugo ang tumanak, napakarami ng inosenteng buhay ang nasira. Panginoon, dahil hindi kami nagbibigay respeto sa iyo bilang siyang lumikha ng buhay, Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, patawarin mo kami. Dahil kami ay sakim, dahil kami ay mapagdamot, dahil hindi kami nagbibigay respeto sa iyo, ginagawa lamang ang nais namin. Para sa pera, nagsasakripisyo kami ng buhay para sa pera. Ay may iba't ibang kaso ng prostitusyon. Nagkakaroon ng pagkakasala sa mga halay. Panginoon, hindi namin binibigyang halaga ang buhay. Maraming mga pinapanganak sa kahirapan. At naroon ng pananakit. Hindi pinapahalagaan ng buhay upang magmukhang miserable at dahil sa kasingkaman sa pera. Ngunit Panginoon, naway patawarin mo ang ganitong pagkakasala namin. Kami ay nagkasala sa iyo, O Diyos. Ginagamit namin ang aming sariling pananaw, ang aming sariling paningin upang sukatin ang amin pong sarili at ang mga bagay na ginagawa namin. May mga pagkakataon din, O Diyos, na sa tingin po namin ang buhay ay napakahirap dahil kami nagkaroon ng anak na hindi ayon sa nais namin. Ngunit Panginoon, patawad Panginoon sa ganitong pagkakasala namin. Na kahit sa mga pagkakataon na sa tingin namin ang aming anak ay hindi kayang maging magaling sa pag-aaral, hindi magaling sa career na mayroon sila, na kami mismo bilang magulang ay mababa ang pagtingin sa kanila. Panginoon, patawarin mo kami na hindi namin alam kung paano ang maging tunay at maayos na magulang. Panginoon, patawarin mo ang amin pong mga kasalanan bilang mga magulang. Ang tingin po namin sa buhay ng aming mga anak ay parang pagpapatuloy ng amin pong mga buhay. Ngunit kami ay mali dahil ang buhay ng aming mga anak ay mula mismo sa iyo. Ngunit kami, O Diyos, ay puno ng kabuluktutan. Na sa tuwing akala namin ay hindi umaabot sa standard ang aming mga anak, mas lalo namin silang ibinababa. Panginoon, patawarin mo kami. Kami ay maling-mali, kami ay napakabuluktot, wala kaming respeto sa buhay. Walang respeto maging sa buhay ng aming mga anak dahil ang tingin kami ang tama. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, binibigyang mong halaga kahit ang buhay ng mga baka, ng mga tupa, ngunit kami mismo, hindi namin sinusunod ang iyong tuntunin pagdating sa pagbibigay respeto sa buhay ng iba.
nagkakaroon ng abortion, pinapatay ang mga sanggol dahil sa kasakaman na mayroon kami, pinapatay ang iba, nagkakasala sa iyo. Panginoon, kami ay biko na makita ang buhay ayon sa iyong pananaw. Ngunit Panginoon, sa simula pa lamang ng kabanatang ito, tinuruan mo na kami na bigyang respeto ang buhay, bigyang kahalagahan ang buhay ng bawat isa. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, ang iyong banal na dugo nawa ang siyang luminis sa amin. Dahil sinasabi mo, O Diyos, na mayroong buhay pagdating sa dugo. Ang iyong banal na dugo nawa, O Diyos, ang luminis sa Hong Kong. Panginoon, naway linisin mo ang bawat kaso ng pagpatay dahil ang iyong banal na dugo, ang iyong kamatayan, O Diyos, ang siyang magtutubos at siyang magpapagaling sa lahat ng mga kasalanan na ito. Panginoon, sa amin pong paghingi ng tawad sa lahat ng mga ito, amin na pong pinuputol ang amin pong ugnayan sa kamatayan. Para sa mga tao na gusto na lamang patayin ang kanilang sarili, sa mga tao na nagpaplanong pumatay, Panginoon, ikaw ang mangusap, ikaw ang gumising sa mga taong ito upang kanila pong mapagtanto na ang buhay ay dapat na respetuhin tulad ng pagrerespeto sa iyo na siyang nagbibigay buhay. Atin pong itaas ang atin pong mga kamay at atin pong pagpalain ang Hong Kong, pagpalain ang ating mga bansa, naway ang buhay ang siyang mamalagi at maghari. Kung may mga kakilala po tayo o kaya'y kapamilya o kaya'y mga cell member na ang gusto ay patayin ang kanilang sarili, atin po silang ipanalangin at atin pong hingin ang buhay na nagmumula sa Diyos ang siyang maghari sa kanila. Panginoon, ikaw ay amin pong pinupuri, sa iyong presensya, ikaw ay amin pong sinasamba. Sinasabi mo, O Diyos, na mayroon pong buhay sa dugo. Kami ay iyong nilikha. Panginoon, alam namin na minamahal mo ang bawat isa, kaya kami ay narito na dumudulog sa iyo. Kami ay tumitindig sa harap ng iyong altar. Tumitindig, Panginoon, sa aming posisyon bilang maharlikang pari. At itinatali, ginagapos na ang bawat ugnayan sa kamatayan. Panginoon, ang lahat ng mga espiritu na ito ng kamatayan ay hindi na po lalapit sa amin o kahit sa amin pong mga kapamilya. Ang kamatayan ay lalayo sa komunidad na ito ng puno ng buhay. Panginoon, amin pong itinatali at tinitigil
ang lahat ng may kinalaman sa kamatayan, dahil sa depresyon, dahil sa kababaan ng pagtingin sa sarili. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, sa ngalan ng Panginoong Yesus at ng kanyang banal na dugo, amin pong pinuputol ang lahat ng mga sumpang ito. At ang lahat ng mula sa kaaway, mula sa impyerno ay hindi na makakalapit sa ating pamilya, sa atin pong mga buhay. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay amin pong ibinababa ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, at kung sino man pong itinataas ng Diyos ay patuloy niyang poprotektahan. Atin pong itaas ang atin pong mga kamay at tumanggap ng pagpapala. Atin pong matanggap maging ang espiritu ng kapayapaan. Panginoon, bigyan mo kami ng kapayapaan. Dahil, O Diyos, sinabi mo na kami ay tatanggap ng buhay na payapa at buhay na puno ng kasaganaan. Panginoon, naway pagpala mo ang bawat isang narito, bawat araw kami ay mamumuhay sa kasaganaan at ng kaligayahan. Ang iyong kapayapaan ang siyang maghahari sa amin pong mga buhay. Sa tuwing kami ay nasa iyong presensya, amin pong yayakapin ang aming pagkakakilanlan, ang amin pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.